Mukhang mas magandang topic kapag itong si Professor Contreras ang pakinggan natin 3 hours ago. Magandang gabi po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Lunes at andito na naman po si Professor Tonton Contreras sa isa ng edisyon ng Usapang Politika, live para sa mga friends ko sa Facebook at syempre doon sa mga nag-aabang lagi. Sigurado kapag ito play na natin, siguro bandang hapon na mamaya, no? Kasi after 12 hours pwede ko siya i-cut. Ang problema, ongoing yung hearing ni Sarah dito. Mga followers ko dito sa Facebook at yung mga subscriber ko sa YouTube, syempre, Team Replay. Pasensya na po at gabi na. Gabi ngayon, nanibago siguro kayo dahil inaasahan nyo, umaga ako magla-live. Hindi po tayo nakapag-live kanina kasi may mga inasikaso po tayo. Pangkaraniwan po talaga umaga tayo. Pero ngayon, sabi ko, ihahabol natin ngayon Lunes ng gabi. Lalo na ngayon na ibispiras ng impeachment hearing ni Sara Duterte sa House Justice Committee bukas. Bukas, abangan po natin. Mapapanood po natin yan live sa YouTube, sa video streaming. Sama di pa taga-like tayo. Pero ngayon, bispiras, usually pag bispiras ng piyesta, may mga ganap na nangyayari, hindi ba? Ako nung bata pa ako, pag piyesta, kunyari, May 25, piyesta sa amin bayan, May 24, ang namin na nangyayari. Yung mga nagluluto na, naamoy mo na yung mga niluluto sa backyard ng mga bahay, di ba? Andun na yung mga sumang ibos, andun na yung kung ano-ano, mga kinakatay na baboy, yung mga narinig mo na yung mga yung mga ingay, yung mga fast forward, di ba? Talagang grabe ang kanilang ginagawang mga theatrics, DS supporters. At pagkatapos ay nasa ospital na daw, nasa St. Luke's, may sakit, may cancer, di ba? Yung mga ganitong mga patikada na parang ako nung narinig ko yan, sabi ko, nagdo-double time tong mga to kasi hindi umubra yung kanilang mga ginawa, di ba? Andyan yung issue ng maleta, andyan yung issue ng TRO, di ba? Tapos, di ba, tapos ngayon, syempre, kung ano naman sinasabi nila. Hindi na sila consistent, di ba? Yung isang linggo gusto nila ipa-TRO ang impeachment hearing. Kung ano mga sinabi, di ba, pinag-usapan na natin. Tapos ngayong linggong ito, sasabihin nila, ay, weak naman yan, mahina naman ebidensya nila di ba? Talaga namang nanalo si Sara Duterte dito, di ba? At yung si Ramil Madriaga, weak link yan, di ba? Kung gano'n, bakit ba nagpa-TRO pa kayo? Hindi ba? Ano yung bagong script ng Telefantasia nyo? Hindi ba? Parang sobra-sobra, di ba? Ano yung mga bola kristal ninyo na hindi natin maintindihan kung saan galing? Ano ba yan? Apoy, brilyante ba yun kung ano-ano? Di ba? Parang, iisipin mo lang, ano bang iniisip ng mga DDS? Lahat ng taong tanga? Hindi ba? Lahat ng taong tanga? Yung bang akala nila na parang sabi ko sa sarili ko, yung mga nangyari ngayon sa mundong ito, yung paghihirap natin sa ngayon, yung crisis natin sa langis, kagagawan ito ng isang baliw si Donald Trump sa Amerika. Tingnan mo mga nagagawa ni Donald Trump, pati ang Santo Papa inaaway na ngayon, ba? Talagang wala na sa tamang hulog. Kaya magsilbing babala sana sa atin yan sa 2028, mamili naman tayo. Kung makalusot man si Sara Duterte sa impeachment ngayon, tatakbo siya sa 2028, ay kailangan muna pag-isipan natin. Kasi tingnan mo naman ang Amerika, ang mga Make America Great Again Republicans, gusto nilang i-own ng mga liberals. Galit sila sa sistema, galit sila sa gusto nilang i-drain ng swamp, gusto nilang linisin ang sistema, galit sila. Ay katulad ng mga DDS, galit lagi. Ay hindi ba ano ba ngayon ang kanilang nilaunch na tawag nito? Nilaunch na ngayon, Rage. Di ba parang Rage? Internet connection ko daw unstable. Di ba? Parang Rage. Dahil para sa accountability may ass. Di ba? Anong accountability pinagsasabi nyo dyan? Tapos ngayon si Sara Duterte, ayaw nyo ipa-hold accountable. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, tapos natawa pa ako dahil yung point na I think these people are already, trying to come up with a narrative that is no longer logical and consistent. Tama mo, nung isang linggo, gusto nila ipa-TRO gusto nila kung anong sinabi sa Korte Suprema. Tapos ngayon, ay, madali lang naman yan. Talaga malulusutan niya yung Sara Duterte at itong Ramil Madriaga, weak link. Kung ano lang ba't gusto mong ibang TRO? Dahil mahina pala ang kaso. Mahina pala si Ramil Madriaga at walang kasalanan si Sara Duterte. Ba't hindi nyo lang harapin? Diba? Kung ako yun, ihahalap ko mahina ang kaso ng kabila, haharapin ko, magyayabang ako doon, haharap ako sa committee ni Jerwin Ruiz at ipamumukha ko sa kanila, mali ang ginagawa ninyo, right? Pero kung ano-ano mga sinasabi ngayon. parang ang point ko dito. Halatang takot. It's no longer logical. And then ngayon, si Man Scarpio, yung asawa ni Sara Duterte, di ba, sinabti na yung ITR nila, income tax rate. Ngayon, tumakbo sa RTC at gustong
TRO yung subpoena. Parang sabi ko, abogado si Mans Carpio, di ba? Dapat alam niya na ang impeachment ay isang constitutional process. At hindi sa tingin ko walang matinong regional trial court judge ang ipapatigil yan o ipapatiro ang subpoena in connection with an impeachment proceeding. Buti kung ordinaryong subpoena lang yan sa hearing ng in aid of legislation. Impeachment ito, constitutional process ito. Di ba? Ito kasing Supreme Court kung ano-anong ginawa na nanghialam talaga Kaya tuloy ngayon, lumalakas ang loob ng lahat, takbo ng takbo. Kaunting kibot, tumatakbo sa Korte Suprema. Buti naman natauhan ng Korte Suprema, hindi nagbigay ng TRO. Di ba? Kasi pinaliwanag ko na nga sa inyo, tama naman siguro makialam ang Korte Suprema tungkol doon sa isang beses na pwedeng magkaroon ng impeachment proceeding kasi nasa saligang batas yan. Pero other than that, wala na dapat pakikialam na gawin ang Supreme Court. Maliban kung talagang inabuso ng House ang kanilang kapangyarihan. Hindi na inabuso, sinusunod na ang sinabi, magkaroon ng hearing, bigyan ng due process. Di ba? Ito si Mans Carpio, tatakbo sa RTC, sa Regional Trial Court ng Quezon City para ipa-TRO yung subpoena ng House Justice Committee. Hindi po yung ordinaryong subpoena. That was in aid of an impeachment proceeding. Di ba? Tapos kung ano mga narinig mo, it's really that maliban doon, gusto talagang guluhin ang issue, di ba? Nagrarally ngayon sa harapan ng Supreme Court yung mga supporter ni Duterte na ibasura na yung impeachment. Akala ko ba mananalo si Sara Duterte? Akala ko ba mahina ang kaso ni Madriaga? Ba't nagrarally sa harapan ng Suprema para pigilan ng Supreme Court? Para pigilan ng Supreme Court ang House. Apparently, these people are not in a group chat. They are apparently scrambling. Right? Trembling. Ay, naku, sa sinasabi ko sa inyo sa totoo lang. Ito yung point ko talaga na parang, sabi ko nga, bukas magkakaalaman tayo. Yes. Kasi wala naman TRO. Alam naman maglabas ng TRO ngayong gabi. Hindi ba talagang magre-rebelde talaga ako, mumurahin ko talagang Korte Suprema pag ginawa nila yun. Sabi nga, makukontempt ako, fine. Because if they do that, that's contemptible. Pero sa tingin ko, hindi Mamatinupan man ng Korte Suprema sa tingin ko, tama naman yung ginawa nila na manghimasok pagdating doon sa issue ng once a year lang pwede na-impeach kasi nasa Constitution yan. Pero maliban doon, hindi na dapat nakikialam. Wala na dapat pakikialam. At sana tuloy-tuloy na yan. Kasi ang taong bayan, matagal naghihintay ng matagal ang gustong nating malaman ng totoo. Yes. May nilabas na survey ang numero, WR numero, 58% ba? 48% ng mga Pilipino 58% ayaw sa impeachment. Pero malaking porsyento din yung hindi alam kung ano yung mga detalye ng mga kaso. Syempre, iba naman yung ibig sabihin ng ayaw mo siyang panagutin kaysa doon sa ayaw mo sa impeachment pagka gusto mo siyang panagutin sa ibang bagay. But I think this is not an issue of popularity Hindi naman ito issue ng botohan. Opinion lang yan ng mga tao. Pero importante dito, ito ay isang prosesong konstitusyonal. So ngayon, ang sabi nga niyan ni Representative Antonio Tino, baka naman kaya ginawa ng PDP laban na presidente na nila si Sebastian Duterte. Kasi may plan B na sila. Kasi nakikita siguro nila na mukhang delikado. Ayan, internet connection ko na naman daw unstable. Delikado na talaga. So anyway, bago pa ako maputulan ng internet, abangan natin bukas. Yes. Pero talagang daming mga ganap Talagang parang nagpapanik na talaga ang mga DDS at ang Duterte reporters at saka ang Duterte mismo. I think they are trying, so ito pa, napabalita pa si Gloria Macapagal-Arroyo kung palitan yung merong ko sa House. Na parang ganun na ba sila ka-desperate talaga? Buti na sabi ng aling maliit, hindi totoo yan, wala akong kinalaman dyan. Well, I don't know. Maybe it's true na wala siyang kinalaman, o maybe talagang may plano, kaya lang hindi nag-click kahit kaunti lang ang sumuporta. 30 lang daw, balita ko. So syempre, they're just going to have an escape route. Sorry na lang. Alam mo, 2 taon pa si President Marcos. Kahit gusto man siyang mamatay nito mga taong kahit yung kapatid niya, ito sa Amy Marcos talaga wala. Na to I'm totally, wala sabi ko, lahat ng, yung lalong bumaba, ang mababa ko ng pagtingin sa kanya. Pinapababa lang niya lalo ang mababa ko ng pagtingin sa kanya. Shout out, BNB Romy. Kasi, parang, what happened to her? Hindi naman siya ganyan Siya ay matalino naman Ano yung paninibugho? Tama-tama nga yung kanyang yung kanyang pagsali, yung rage pot. Ano ba yun, inggit? Ano ba yun? Pinangakuan siya na siya magiging presidente tapos hindi tinupad. Parang yung kapatid ay ganyanin mo. Anong klase kang kapatid? Senator Amy Marcos. For a if one has a sister like you who need enemies, di ba? Buti na lang kung kahit may mga problema kami magkakapatid, wala kaming ganyan. Di ba? Hindi ko sinasabi perfect dapat ang mga pamilya, pero yung Marisa Sunakawa.
hindi ka dapat nangunguna sa pagsira ng kapamilya mo eh. Hindi ba? Gawa lamang ng politika. Ano ba pinakain ng mga Duterte? Dito kay Amy. Hindi ba? Yun Yun, lang. lumabas na naman siya kanina. Nasabi niya, talagang totoo naman daw may sakit si BBM. Tuloy, nasabihan siya ni Ante Claire na, salot. Kasi wala. Totoo naman talaga, hindi naman kayo nagkita ng matagal. Paano mo nasabing pumayat, di ba? O whatever. Ayun, tuloy, si BBM, napilitan tuloy ngayon na magtakbo. Napilitan mag-jumping jack. Para lang ipatunayan. Nagalit tuloy yung mga press nung pumunta sa Bataan. Di ba? Imagine, pagbintangan ng mga DDS na na itong na stage lang yung nangyari sa Bataan. They really wanted the narrative to fit reality to a point that they begin saying things that are so illogical and frankly stupid. Kabubuhan na talaga, katangahan na talaga eh. Hay nako, magalit na kayo kung magalit, di ba? Imagine, yung bang sabihin na talagang nagpapanggap lang yung mga yan ay stage, yung 1 taon pa yan. So tuloy ngayon, pati yung mga cameraman, pati yung mga media na naandun, yung Malacanang press corps, ay parang kinulapulan mo na ng pagbibintang na parang nakisama sa pagsisinungaling. Di ba? Para lamang mapagsilbihan ang interes mga Duterte? Ganun na ba tayo bilang bayan? Sobrang na ba tayo naghahanap ng mga bayani? Tutularan ba natin ang Amerika? Professor, Na dahil sa kanilang puot, sa mga meron sila yung mga bagong bayani ng Pilipinas. Yung isa na-aresto pero naka-bail. liberal nila na Democrat, sa puot nila sa sistema, naghalal sila ng isang taong baliw, katulad ni Trump. Tingnan mo ngayon lahat ng ginagawa sa atin. Pati tayo apektado ngayon. Di ba? Ganyan na rin ba kayo mga DDS? Ganyan na ba kayo? Ano ba ang meron si Sara Duterte na matalino? Nakita niyo? Matalino ba yun? Professor, basta Alam mo ba DDS, ko sa alam inyo na nung unang napakinggan ko yan? Maaaring yung ama merong talino eh. Kahit paano kahit ganun magsalita si Rodrigo Duterte, you can still see that he has some brilliance at least in the brain. I admit that he has some intelligence. Pero itong anak, panbihira, Diyos ko, Panginoon ko. Di ba? Nung unang marinig ko yung nagsalita doon sa Society of Filipino Foresters Davao noon, parang una pa lang nabanat, talagang sabi ko, oh my God. Bigla ba naman sabihan, sa harapan ng mga forester, kami hindi ko akalain ang forester pala, may ganito palang kurso. Parang sabi ko, and she even said it like patuya. Ikaw yung guest speaker. Mula noon, sabi ko, ay naku, forget it. This is a woman I'm like going to vote. She's overhyped. Maring yung tatay, meron pang kaunting brilliance, pero itong anak na to, naku. Tapos ngayon, si Sebastian Duterte ang gagawing presidente ng PDP laban. Agoy. Na para bagang ganun na talaga. Gusto nyo, they're looking for images. They're not looking for quality. They're not looking, he's the mayor of Davao. As a vice mayor, naging mayor siya. Minamanan niya yung kanyang posisyon. Tapos ngayon, gagawing presidente ng isang political party. Sabi ni Antonio Gueño, ginugroom na yan dahil baka nasa plan nila na baka nga si Sara ma-impeach. O hindi, meron na sila dapat pamalit. Na para bagang wala nang iba na pwedeng tumakbo kundi galing sa pamilya Duterte. Di ba? Hay nako, abangan bukas. Yes, abangan mamaya. Pero ngayon, Jack, marami nang hindi nakakatulog ng mga DDS. Malamang. Bukas, masaya ito. Yes, magla-live tayo mamaya. Hindi pa rin, wala naman, suntok sa buwan na maaring talo pa rin niya sa Senado. Pagdating sa Senado, andun yung kanyang mga kakampi Ano tayo magagawa doon. Pero yung lumabas lang ngayon, magkaroon lang ng hearing, lumabas lang yung mga ebidensya, masaya na ako doon. Di ba? Siyempre, pag lumabas yung ebidensya, Professor, bahala na yung DDS kung matatauhan sila. Utragis, kitang-kita mo na yung mga bank accounts, ganito pa ng totoo. Ay, shucks, totoo pala. Totoo pala yung sinabi ni Trillanes. Diyos ko, Lord, Rudy, naku po. Kung hindi ka, sinusuportan mo pa din, kahit talagang may problema na talaga ang mga utak nyo. Sabagay, ganun talaga kayo. Bago kayo maging isang DDS, dapat maging bobo muna kayo. Tragis na kung Lord Rudy. Sige. At as usual, hindi ko inasang dadating si Sara Duterte. Pero akala niya kasi ito ay house hearing lang. Ito impeachment proceeding. Pag wala siya doon, hindi niya mariribat. Di ba? Anyway, sa Miyerkules na ulit tayo mag-uusap. Sa Miyerkules, umaga na tayo mag-uusap at politika. Pasensya na po at ginali tayo. Sana nakapagturo ko yung kaisipan, haplos kami ang puso at napabaga ko panahon sa buhay, lalo-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach minds, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP naming mahal, serve the people. Okay? Salamat. Sige. Professor, salamat po, Prof. O, diba? Real talk yun, mga kabisat.
Bakit tarantang-taranta itong mga garapata? Lahat gagawin nila. No? Ang sabi nila, mahina yan, weakest link yan, yung mga ganyan. Basura yung mga walang kwan yan, walang basayan. Pero takot na takot sila. Diba? Pati yung asawa niya, takot at takot na din. Nag-file ng TRO sa RTC Quezon City. Diyos ko Lord Rudy, takot. Yan. Diyan pa lang makikita mo na talaga, no? Na talagang hindi nila kayang harapin. Sabi nila, blood pot. Asan yung baby butt nyo? Tragis kayo. Laki yan kasi puro kasi kayabangan ang alam ng mga Duterteng to, mga kumag kasi. Diyos ko Lord Rudy. O siya. Next topic tayo. Diyos ko Lord Rudy. Baka mag-iyakan na namin maggarapata dito. Again, shoutout sa mga bagong pasok at siyempre malamang sa oras na pinapanood nyo ulit to bukas or mamaya, ibig ko sabihin pag naputol na natin to ongoing yung hearing kasi after 12 hours pwede ko nang putulin to Pero again, maraming salamat. Again, like and subscribe po tayo. Next topic tayo, Mabsat. Here we go.